Grabe talaga sa katigasan po ng panga itong si Bongbong Marcos. Mantakin ninyo na isisi po sa mga nakaraang administrasyon ang nangyaring korupsyon po pagdating sa flood control. Na which is totoo naman na hindi lang naman nangyari ito sa panahon niya. Ito ay nangyari pa kahit pa sa mga naunang administrasyon. Pero sa panahon lang po ni Bongbong Marcos naging talamak po ang korupsyon dahil nga kinonsinti po niya yung mga nagnanakaw po sa ating bansa. Ngayon, sa mga nakaraang administrasyon, kaya hindi po yan nakikita dahil hindi masyadong garapal yung mga magnanakaw. So, mahirap i-trace yan. So, yung iba dyan, ipapitik-pitik lang, pakurot-kurot lang, kaya hindi kagad yan nalalaman. Pero sa panahon ni Bongbong Marcos, talagang lahat ng proyekto, halos ng proyekto, talagang ginawang ghost project. So, talagang buong buo yung pondo kinukuha sa ating kaban ng bayan. Pero pagdating kay Bongbong Marcos, hindi niya alam o wala siyang kinalaman pagdating sa korupsyon dahil paniwala niya sa sarili niya, siya lang ang tanging presidente na lumaban sa korupsyon. So ito, panoorin po natin itong mga naging pahayag niya nung siya ay nagpa-press con doon sa Canada kung saan nga, di ba, nagbakasyon siya ron para takbuhan yung nangyaring rally ng INC na 3 araw. So nagtago muna doon si Bongbong Marcos dahil baka nga sakaling bigla siya masipa, at least nasa Canada na siya at hindi na siya magmukhang kahiya-hiya. So ito, panoorin po natin itong naging statement niya patungkol nga rito sa issue ng flood control. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Aminado si Pangulong Bongbong Marcos na kulang pa ang pagsugpo ng kanyang administrasyon sa anomalya sa flood control. Sa pagharap niya sa media sa Vancouver, Canada, iginit ng Pangulo na marami pang kailangang imbestigahan dahil marami raw ang hindi napapanagot noong administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Banat niya, walang naipakulong nang unang mabunyag sa panahon ni Duterte ang ilang problema sa implementasyon ng flood control. Kaya siya raw ang tumatrabaho at nagpapaimbestiga ngayon sa korupsyong idinulot nito. Kung hindi nga raw niya pinatamaan ng mga kurakot ay hindi lulutang ang flood control scandal. Dahil dyan, may birada ang Pangulo sa mga aligasyong siya pa umano ang mastermind sa naturang korupsyon. And at the time, President Duterte acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects, pero wala namang nangyari. Kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I am the one who exposed all of this. At ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Kung talagang ba't ko sisirain yung racket ko? Di ba? That makes absolutely no sense. Mga kapatid, Andre Felix. Tingnan nyo, no? Talagang ipipilit niyang ilusot yung sarili niya na sinasabi niya na kung di daw dahil sa kanya, hindi raw mabubunyag yung korupsyon pagdating sa flood control. Unang-una, hindi naman siya talaga yung nag-expose ng anomalya sa flood control. Yung kalikasan mismo, yung Panginoon Diyos po mismo natin ang nag-expose niyan. Dahil nung iniyabang niya yung flood control, biglang bumagyo. At doon sumambulat po sa atin yung malawakang korupsyon po gamit ang flood control. Kaya wala na siyang magawa rito dahil namagana na talagang siya na yung tinuturo dahil nga siya yung nagyabang dyan So wala na siyang magawa, kaya ang ginawa niya, ibinintang na lang niya o ipinasa na lang niya yung sisi sa mga kongresista na mas lalo pang nagpabaon sa kanya. So isinisi niya na dahil sa mga kongresista, sa mga politiko na may mga proyekto ng flood control na ninanakaw kaya nagkaganto yung bayan natin. Pero nakakalimutan niya na si Saldico mismo, congressman, itinuro siya na siya yung mga pinaka-mastermind ng flood control project at siya ay kumukubra di umano ayon kay Saldico. So inutusan siya na mag-produce ng pera, I think 10 billion or 100 billion pesos yata yun, na dineliver as a kickback
Pati yung anak ni Bongbong Marcos na si Sandro Marcos, sabi ni Saldico, kumikickback din. Kasama na rin yung pinsan niya, si Martin Romualdez. So lahat yun, lahat ng sinasabi niya, bumabalik sa kanya. Dahil nga yung flood control na yan, hindi naman yun talaga uusbong kung hindi niya pinayagan. Kasi yan, nandun yan, kasama yan sa national budget natin sa General Appropriation Act noong 2024. So, etong 2025 lang naman yan na natigil dahil nga 'di ba nag-ingay na yung mga congressman, sila Pangulong Duterte bago siya dalhin dun sa Dahig na sinasabi nga na ang daming insertion, yung mga unprogrammed funds na dapat na hindi dapat priority yun dahil may mga proyektong naka-line up na tulad ng subway, yung mga tren natin na naka-budget na yan, tinanggalan ng budget, inilagay lahat sa unprogram. At yun ang ginamit para ponduhan yung mga flood control project na wala tayong nakita. So dahil nga nagkabukuhan na dyan, walang magawa itong si Bongbong Marcos, kaya nagtayo siya nung ICI para maging panangga niya, para sabihin na talagang lumalaban siya sa korupsyon. Pero ang tanong, sino-sino na ba yung mga naipakulong ng ICI? Lahat ng kanilang nag-iimbestigasyon ng ICI, lahat executive session. So wala tayong narinig kung anong nangyari dun sa mga investigasyon. Kaya ang nangyari ngayon, ipinasa sa ombudsman yung pag-iimbestiga ng flood control at ang mga ipinakulong ngayon ay yung mga naghahanap ng accountability. Sino ba yun? Yung mga kritiko ni Bongbong Marcos tulad nila itong si Jinggoy Estrada, itong si Senator Marcoleta, si Senator Bato de la Rosa. So lahat na lang ng kalaban nila sa politika, yun yung kanilang tinutugis. So yung accomplishment na sinasabi ni Bongbong Marcos na dahil sa kanya, kiniklaim niya yung sarili niya na siya yung nag-expose, siya yung may naipakulong, kasi nung panahon daw ni Pangulong Duterte at ng mga panahon ng mga nakarang administrasyon, wala naman daw silang nagawa sa problema ng korupsyon sa atin. Pero nakakalimutan ni Bongbong Marcos na yung mga panahon ng mga nakarang administrasyon, hindi ganyang garapal, hindi ganyang katalamak ang nakawan ng pera. Kaya hindi yan masyadong natitrace kasi nga pakurut-kurut lang. Ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos, talagang garapalan. Talagang mga gutom na gutom sa pera. Lahat ng proyekto, ginawang ghost project. So, buong pondo ang nakukuha nila ng walang proyekto. So, yung yabang dito ni Bongbong Marcos, yung kanyang pagsisinungaling, masabi lang na meron siyang ginawa, talagang pinaninindigan niya. So, ayan ba yung epekto ng kanyang mga maintenance medicine na tinitake para tumibay lalo yung kanyang panga? Na panindigan yung kanyang sinasabi na nilabanan niya yung korupsyon. Dahil kung hindi daw siya nagsalita na mahiya naman kayo, hindi raw may expose ang lahat ng nakawan ng pera sa ating bansa. So kung kayo naniniwala dyan, paki-comment naman po dyan sa ilalim at kung ano yung inyong pananaw dito sa mga pinagsasabi ni Bongbong Marcos. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.